Tayo po'y dumako sa presensya ng Panginoon at samahan niyo akong manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay sumamba sa Diyos ng Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, sa kalakasan ng aming pisikal na katawan na nagagamit namin, Panginoon, upang paglingkuran ka, Panginoon. Paglingkuran ang iyong iglesia na kung saan kami ay iyong tinawag. Salamat, Panginoon, sa mga kaloob na binibigay mo sa amin, Panginoon. Sa mga panalangin na tinutugon mo, Panginoon. At sa mga panalangin na hindi namin dinalangin ay patuloy mo ring tinutugon, O God. Aming Diyos, napakalawak ng kapangyarihan mo. Napakalawak ng pag-ibig mo. At hindi nino man kayang sukatin, Panginoon, ang katangian mo, ang kapangyarihan mo. Maging ang mundong ito, Panginoon, ay hindi kayang pantayan, O Diyos, ang pag-ibig mo, O Diyos, na laging dalisay, sariwa sa bawat araw. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan sa bawat sa amin, Panginoon. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, na kami ay nanlulupaypay sa aming paglakad pananampalataya dahil sa mga dinaranas namin, Panginoon, kaliwat kanan ng mga pagsubok. Ngunit, Lord, hindi namin tatalikuran ang pagsubok na ito, Panginoon. But, Lord, nagpapasalamat kami sa bawat pagsubok na binibigay mo sa amin, na sa biyaya mo, Panginoon, ay aming napapagtagumpayan, Panginoon. Ang mga pagsubok, Panginoon, nagpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo. Nagpapatatag, Panginoon, bilang isang pamilya ng Diyos. Nagpapatatag, Panginoon, ng iyong katawan, O Diyos. Kaya, O Lord, sa lahat ng panahon, katagumpayan man, kagalakan man, kawalan man, Panginoon, kapighatian man, Panginoon, ay dapat ka naming papurihan at pasalamatan. Dahil ang salita mo mismo nagsabi na walang makapaghihiwalay sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa layan ng pagsamba, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin paano kasambahin. Hindi namin alam kung paano kasambahin, kung paano manalangin. But salamat sa banal mong Espiritu na nag-uudyok sa amin at nagtuturo kung paano manalangin, kung ano ang tunay na pagsamba. Pagkat, Lord, nababasa mo, O Diyos, ang puso ng bawat sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga biyaya at tinatanggap ng aming iglesia na tinatag mo, Panginoon. Ang Los Baños Presbyterian Church, O God, na ikaw ang may-ari, na ikaw ang nagkokontrol ng lahat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa katatapos na aming pagtitipon, Panginoon, noong nakaraang linggo, O God. Na binigyan mo, Panginoon, aming isip at puso, Panginoon, kung gaano kalawak ang plano mo, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat, O Diyos, sa mga itinayo mong, Panginoong, bagong leader at magiging bagong leader, Panginoon, na iglesyang ito, O God. Dalangin namin, O Diyos, kung sino man, O Lord, ang mga taong ito, O God, mga lalaki na tatawagin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ngayon pa man, O Diyos, dalangin ko, ay bigyan mo siya, Panginoon, ng pusong nagagalang maglingkod sa iyo, Panginoon. Puso na nais sumunod at itagawid, Panginoon, ang greatest commandment, Panginoon. Ang goal ng iglesyang ito, Panginoon, to go and make disciples, O God. At dalangin namin, O Diyos, na ang iglesyang ito, Panginoon, ay turuan mong laging magpatotoo, Panginoon. Hindi lang sa mga sitwasyon na napakahirap. But Lord, witnessing is a way of life, Panginoon. Kung saan mo kami dalhin, Panginoon, at may pagkakataon, Panginoon, Lord, sa biyaya at sa tulong ng banal mong Espiritu, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ito ang makita sa iyong mga anak sa iglesyang ito, Panginoon. That every opportunity is an opportunity to share the gospel, Panginoon. Sa mga naghahanap, O God, ng kapayapaan,
kaligtasan, at tunay na kagalakan, Panginoon. Lord, dalangin namin ang iglesyang ito, Panginoon, ay patatagin mo, O Diyos, sa mga pagsubok na aming kakaharapin, Panginoon. Ikaw ang aming matibay na bato, Panginoon. Sandigan sa panahon ng unos at bagyo, Panginoon. Kung paano mo itinatag ang iglesyang ito sa matibay na bato, Panginoon, na sa iyong salita ay sinabi mo rin that upon this rock, I will build my church. At pinangahawakan namin, O Diyos, ang iyong salitang iyon, O God, na itinatag mo ang iglesyang ito sa matibay na bato pagkat ikaw ang aming pinakapuno, O God, sa iglesyang ito. Ang aming pastor, elder, ministry coordinator, mga member, Panginoon, kami, O Diyos, ay kasangkapan lamang, Panginoon, instrumento lamang, O Diyos, na iglesyang ito para palaganapin, O Diyos, ang kalooban mo dito sa lupa, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang iglesyang ito, Panginoon, ay mag-grasp, O God, Lord, yung responsibility, O God, na pinagkatiwala mo sa amin, O God, na hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, dahil sa biyaya mo, Panginoon, ay binigyan mo kami, Panginoon, ng karapatan na gampanan ang kalooban mo, O Diyos. Hindi namin kaya ito, Panginoon, at walang sinumang makagagawa nito, Panginoon. Kaya bilang isang iglesia, Panginoon, kami lumalapit na may habag, awa, at pasasalamat, O Diyos. Humihingi, O Diyos, ng tulong sa iyo bawat araw, Panginoon, na magampanan na iglesia, Panginoon, iglesyang ito, Panginoon, ang commitment namin sa iyo, Panginoon. And that is to glorify you and to enjoy you forever, Panginoon, and to do the ministry, Panginoon, na makakalwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Ama, dalangin ko rin po ang mga kapatid namin na narito, Panginoon, na dumaranas ng mga pisikal na karamdaman, Panginoon. Lord, sa oras to, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, ay hipuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming katawan lupa, Panginoon, na makadama ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, ang mga kabataan, Panginoon, at bawat isa sa amin, Panginoon, na dumaranas ng mga spiritual depression, Panginoon, discouragement, Panginoon, na anumang ibinabato ng mundong ito, sa pangalan ni Jesus, O God, dalangin ko, Panginoon, ay tunay, O God, na maramdaman nila sa oras na to, Panginoon, ang pagkilos at paghipo mo, Panginoon. At sa aming paikinig, O God, sa iyong salita mamaya, Panginoon, ay patuloy mong bigyan ng aming isip at puso, Panginoon, maunawaan ito, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, may galak at may saya kaming gagawa, Panginoon, para sa iyong pangalan. Dalangin din po namin, O Diyos, ang mga mommy and daddy namin, Panginoon, na ang mga katawang, Panginoon, ay hindi na gaya nung panahon ng kabataan, Panginoon. O Diyos, patuloy mo silang bigyan ng kalakasang pisikal upang sa ganun, O Lord, ay patuloy din silang makapaglingkod, Panginoon. Hindi lang sa iglesyang ito, Panginoon, but sa kanilang pamilya, sa kanilang mga apo, at kung saan man nyo sila tinatawag, Panginoon, para gampanan ang tungkulin, Panginoon God. Dalangin namin, O Diyos, ang may mga negosyo, Panginoon. Lord, palaguin mo, O Diyos, ang mga negosyong ito, Panginoon. Kayo ang magdagdag, Panginoon, ng mga customers, O God, upang sa ganung, Panginoon, ay makita, O Lord, ng bawat nagnenegosyo, Panginoon, na ikaw ang great provider nila, Panginoon God. At lahat ng mga pangailangan, O Lord, ng kanilang negosyo ay bigyan mo, Panginoon, ng katugunan, O Lord. Dalangin din po namin, O Diyos, ang nalalapit na Southern Luzon Presbyterian Meeting, Panginoon, this week, O God. Salamat, O Diyos, sa mga kapatid na may puso, Panginoon, na gawin, O Lord, ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Sa kabila, O Diyos, ng aming kabisihan, ng kanilang kabisihan, ay naglalaan ng oras, Panginoon. Hindi dahil sa may activity, O God, but Lord, because they love you so much, O God.
and they want to glorify you, Panginoon. We pray, O God, na kayo ang magtustos ng pangailangan, Panginoon, para sa SLP meeting, O God. We pray for our pastors, elders, deacons, and ministers and guests, Panginoon, na manggagaling sa iba't ibang lugar ng Southern Luzon, Panginoon. Ngayon pa man, O Diyos, ihanda niyo sila, pag-ingatan sa kanilang paglalakbay, Panginoon. At muling gamitin mo, Panginoon, ang iglesyang ito na maramdaman nila, Panginoon, that this church is a Bible-centered church, a family church, Panginoon, a caring church, O God. Lord, ito po, Panginoon, ay maramdaman ng aming mga kapwa manggagawang pastor, misyonero at deacon at elders, O God, at makita, O Diyos, sa buhay ng mga kapatiran sa iglesyang ito. Dalangin din po namin, O Diyos, ang dinaranas naming iba't ibang klase ng panahon, Panginoon. Lord, Ikaw ang lumikha ng lahat, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng timpla ng temperatura sa oras ito, mamaya, bukas, lahat, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ay patuloy lang kaming umasa sa kapangyarihan mo. Patuloy lang kaming magtiwala, Panginoon, sa kapangyarihan mo, na kami, kasamang aming pamilya, Panginoon, ay iingatan mo, O Diyos. Ilalayo mo, Panginoon, sa anumang mga karamdaman na maaring magpahina, O Diyos, ng aming katawan, Panginoon. Lord, dinadalangin ko, O God, lahat kami narito, Panginoon, maging ang mga kasama namin sa online, Panginoon, at mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayon, O Lord. Lahat kami, O Diyos, ay may iba't ibang karamdaman, Panginoon. Nadyan ang high blood, high cholesterol, Panginoon, panghihina ng mga bahagi ng katawan, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, O God, panumbalikin mo, O Diyos, ang aming lakas, O God. At sa pagbibigay mo ng panunumbalik ng kalakasang ito, Panginoon, ay hindi namin sayangin ng panahon, O God, na pagsilbihan ka, O Diyos. Pagkat, Lord, lahat, O Diyos, sa iyo nagmumula, sa iyo nanggagaling, Panginoon. Pagkat ikaw ang may alam, O Diyos, kung ano ang mangyayari mamaya, kinabukasan, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Dalangin ko, O Diyos, sa iglesyang ito, Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya, O Diyos, bilang isang katawan. Patatagin mo, O Diyos, bilang isang katawan, ang aming pagtitiwala sa iyo lamang. Na mauna ka naming konsultahin, Panginoon, bago ang iba't ibang bagay, Panginoon. Pagkat, Lord, nababatid mo sa oras ito, Panginoon, ang daladala ng bawat isa sa amin, Panginoon. Mabata man, Panginoon, batid mo ang mga pangailangan at mga struggle na pinagdaraanan ng lahat. Kaya, Lord, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo, O Diyos, ang aming puso ng kagalakan, kapayapaan, at maituon namin, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa iyo lamang ang tunay na pagsamba, Panginoon. For you said, O Lord, that this is the day that you have made, Panginoon. And we have a reason, a lot of reason, to celebrate, to have joy, O God, despite of all things happening around us, O God. And we pray that in season and out of season, O God, help each and every family of this church, O God, to grow more in you, O God, to grow more in the knowledge na nagmumula sa iyong salita, Panginoon. At ikaw lamang, O Diyos, ang paglingkuran, Panginoon. At ikaw lamang, O Diyos, ang itaas, O Lord. Wala nang iba, Panginoon. Lord, patuloy din namin dinadalangin ang bawat ministry sa iglesyang ito, Panginoon. Ang aming Bible Center sa San Pablo, Panginoon, na pinapalago mo, Panginoon, O God. Indeed, you are so amazing, God, O Lord, na hindi namin ine-expect, O God, na gantong karaming kaluluwa ang dadalhin mo, Panginoon. Maging ang mga bata, Panginoon, O God,
Lord, maraming salamat. At lahat ng ito, Panginoon, ay dahil sa biyaya at pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, at paggalaw ng kamay mo, Panginoon, O God. Dalangin namin, O God, ang De Roma family, O God, na patuloy mong isustain, O God, ang kanilang physical strength, O God. And even yung mga pastor and other leaders, O God, sa Bible Center na yung Panginoon. Tunay, O Diyos, na ang mga taong ito, O God, ay ikaw ang tumawag at ikaw ang pumili, Panginoon. Palawakin mo ang gawain ito, Panginoon, hindi lamang sa San Pablo, Panginoon, but even dito sa Los Baños, O God. Lord, nagpapasalamat kami, O God, at nagagalak sa mga opportunity na ministry na pinagkakalob niyo, Panginoon. But Lord, hindi rin namin maaalis, O Diyos, minsan ang kalungkutan, Panginoon, pagkat kulang kami, O Diyos, sa manggagawa. At ito, O Diyos, ang patuloy naming iniluluhod at idinadalangin, O Diyos, na patuloy kang magpadala, Panginoon, ng kapwa ka manggagawa namin, Panginoon, na mag-aalaga sa mga kaluluwang ito, Panginoon, na magtuturo, Panginoon, sa mga kaluluwang ito, Panginoon, upang sa ganon ang kanilang pundasyon sa pananampalataya, ang kanilang pinaniniwalaan, Panginoon, ay maging matibay at matatag, Panginoon. At sa panahon, O God, na sila ay makatatayo na sa kanilang sariling pananampalataya, ay walang makagigiba, O Diyos, ng kanilang pananampalataya na kanilang natagpuan, O God, sa iyo, O God. Maraming salamat, O Diyos. At kung ano pa man, O Diyos, ang mga opportunity na ibibigay mo sa aming church, O God, maghihintay kami, Panginoon. Ihanda mo, Panginoon, ang iglesyang ito, Panginoon. At patuloy kang pumili, O Diyos, ng mga kapwa kamanggagawa, O God, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng iyong salita, Panginoon. Pagkat, Lord, marapat, O Diyos, na ikaw ay pasalamatan at papurihan, O God, sa lahat ng bagay ito, Panginoon. Panghuli, Panginoon, sa aming paikinig, sa mensahe na aming matutunghayan sa umagang ito, humihingi kami, O God, ng karunungan nagmumula sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na anuman, O Diyos, ang salita na aming maririnig, Panginoon, ito ay magbigay sa amin instead ng kalakasan, O God, ng kapayapaan, O God, at Lord, ng courage to grow more and more, Panginoon. Reveal to us, O God, the truth. Reveal to us, O God, the things that we need to do, Panginoon. And reveal to us, O God, all the things that kailangan naming alisin, Panginoon, na siyang humahadlang sa paglago ng iyong iglesia, sa paglago ng bawat sa aming Panginoon. Ang nais namin, Panginoon, ang bawat isa, lahat kami, O God, sa iglesyang ito, ay sama-samang lalago sa buhay pananampalataya. At sa tulong at sa biyaya mo, Panginoon, no one will be left behind, Panginoon. Pagkat kami ay nilikha mo at may iba't ibang pinanggalingan, ngunit pinag-isa mo, Panginoon, nang dahil sa iyong wagas na pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon. Puniin mo, O God, ng presensya mo ang bahay-sambahang ito, Panginoon, at maranasan namin lahat ang pagkilos at paggalaw ng banal mong Espiritu. Maging ang mga nakikinig sa amin, O God, sa live stream, O God, we remember them in our prayer, O God. Katagpuin mo, O Diyos, sa mga oras to, O Lord, ang kanilang mga pangailangan, O God. Gaya, O Diyos, kung paano mo katagpuin ang bawat dalangin namin. Sa iyo ang kapurihan, pagdakila, pasasalamat, walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen.
Hinilihan ko po ang bawat isa na tumayo para sa pagbibigay galang sa salita ng ating Diyos. Ang ating pong scripture reading sa umagang ito ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 9. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Ang Diyos po ang magpapala sa atin sa pagbasa ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito, O Diyos, na kami ay magsasama-samang muli upang dakilain at luwalhatiin kayo sa pamamagitan ng aming pakikinig. Sapagat ang pakikinig, O Diyos, ay nagbubunga ng pananampalataya. At yun po ang layunin niyo po sa amin sa umagang ito, nabigyan kami ng pandinig upang sa gayon ng aming mga maririnig sa iyong salita ay patuloy na magkaroon sa amin ng kalakasan, makapamuhay ng tama, tumatag sa aming pananampalataya. Panginoon, sa iyo po namin tinataas ang pinakamatas na papuri. Sa iyo din namin tinataas ang inyong mensahe sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Taas mong kamay ng mga parents. Ayan. May mga nasasakupan, mga taong pinagkatiwala sa inyo. Alam niyo po, as a parent, or maybe you have a position na may hawak kayo, have you ever experienced giving instructions to them? Na, alam ba, sa parents, pagka kayo ay aalis, meron kayong ibinilin, no? Maybe sinabi nyo na yung binilin nyo na yun for so many years. Maybe so many years. Araw-araw, you keep on reminding them, anak, gawin mo to, ganyan, ganyan. And then sabi ng anak mo, alam ko na yan, ma, paulit-ulit ka. And then, okay, then as a parent, sure, alam ko, gagawin mo yan. And then, umalis ka ng bahay, and then, siguro ikaw ay mawawala sa bahay ng matagal, and then, pagbalik mo, yung binilin mo, hindi rin nagawa. And, nung hindi nagawa ang iyong pinapagawa sa iyong mga anak or maybe doon sa mga taong pinagkatiwala sa iyo, ano naging reaction mo? Na-stress ka? Ano ang mga salitang sinabi mo sa mga taong pinaghabilinan mo? I think this situation is not new to Apostle Paul. This very passage na ating pag-uusapan sa umagang ito is the same scenario na na-experience natin every day. And Apostle Paul, makikita natin that meron siyang mga inagaang church before, and that's Corinthian church. He thought this church for
1 year and 3 months. So imagine that lahat ng maaari nilang matutunan ay tinuro na ni Apostle Paul sa loob ng 1 taon at 3 buwan. And after that, sa pag-alis niya sa church, naka-receive siya ng information that this church was doing the opposite of they've been taught. So ngayon, we are now in a new series in the book of 1 Corinthians. And gusto ko pong simulan natin ito doon sa kanyang letter of thanksgiving. Nag-usap kami ng wife ko last Friday. Then sabi ng asawa ko, anong text mo sa Sunday? Sa 1 Corinthians na tayo. Of course, anong bang gusto mo? Saan tayo mag-start? And my wife said, start tayo sa verse 10. Doon na tayo. Pag-usapan na natin yung division in the church. Pag-usapan natin yung mga problems sa 1 Corinthians. Pero sabi ko, wait lang, hinahinay lang kasi everything will fall into place. And let's start with the very opening of the text. And that is Paul's letter to the Corinthians. And his letter is about thanksgiving. But before we do that, let's, first of all, tingnan muna natin what's going on. Ano yung background? Para sa pagpapato natin pag-aaral, hindi ko na-explain ano yung background ng 1 Corinthians. But first, this letter was written by Apostle Paul. No question it was written by Apostle Paul. Chapter 1, verse 1. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. There's no question that it was written by Apostle Paul and it was attested by the first century church, at hindi lang yon, even the church fathers confirmed that this letter was written by Apostle Paul. Now, he was writing, siya ay sumusulat to the church in Corinth. So, itong church na to ay, dito tayo sa background, is this city was in southern Greece. So, kung kayo'y nakapunta na kayo sa Greece, wala pa ba? Pupunta pa lang, no? Now, the city of Corinth was in southern Greece. And during those times, Greece was the Roman province, okay, of Achaia and 45 miles west from Athens. Sabi doon. So Corinth is near the middle of the Isthmus Canal because during those times, sa Corinth ay merong malaking they called it Isthmus Canal, where ang ship ay pwedeng dumaan. So doon sa sitwasyon na yon, this city is a busy city. It was a busy city kasi most of the captains ng ship ay dumadaan dito sa city of Corinth. At pag pinapasok nila yung ship na yon sa city of Corinth, gumagamit sila ng mga rollers, yung mga malalaking log, para hilahin yung ship, okay, yung barko, papunta doon sa kanilang destination, which they're from doon sa Mediterranean, sa North Africa, sa Italy and Asia Minor. Ito yung mga specific place na kung saan ang the only easy way para makapunta ka doon is through the Isthmus Canal na dumadaan doon sa Corinth. So, napakatipid kasi kapag ikaw ay isang captain, hindi ka na kailangang umikot pa para makapunta ka sa Mediterranean or Italy or North Africa or Asia Minor during those times. Kasi doon pa lang sa city of Corinth, meron ng shortcut. So imagine that, maraming mga barkong dumadaan doon, lahat ay busy, maraming mga kalakal bumababa doon, maraming taong dumadalaw, maraming visitors, maraming hotels, maraming mga bisita, at maraming mga foreigners. Iba-iba rin ang mga pinanggalingan, culture, and religion na dumadaong doon sa city of Corinth. So, the city of Corinth is a prosperous city. It was a prosperous city, but sabi nga natin, even doon sa pinaka-prosperous city, tandaan natin, meron ding disadvantage. Alam niyo kung anong disadvantage?
Dahil maraming tao, iba-ibang tao, iba-iba din mga problema. And it affects the church. And so this letter reveals that the Corinth church instead, tinuruan ni Apostle Paul na dapat mag-mature sila, pero nung kanyang pag-alis, sa pag-depart ni Apostle Paul sa Corinth church, nakita natin doon yung mga serious problems that happens inside the church. May mga division, abuse of sacraments, disorder during worship services, may mga theological confusions over such doctrines as the doctrine of resurrection is isa sa mga issue in the church where they have this misunderstanding of the doctrine of resurrection. Kaya pag binabasa yung 1 Corinthians 15, Paul, sabi niya, what is, anong resurrection? He thought about resurrection, and hindi lang yun, there's also a problem in exercising their Christian liberty. Na kung saan, gagawin ko ba to? If I'm going to do this, magbe-benefit ba ang church? You see, yung mga member doon, iniisip lagi nila, okay lang yun, Christian na ako. So, they use their liberty. So, ano nangyari? Ang nangyari, iniisip ng mga Christian during those times, bakit ganyan si kapatid? Christian na siya. Pero bakit ganun pa rin ginagawa niya? At maraming natisod, marami ang nagkaroon ng issue when it comes to moral laxity and unhealthy asceticism. So, that's the Corinthian church. Ngayon, what can we learn from this letter? Knowing the background of this is very important for us na makita natin ang unang response ni Paul sa problematic na church. Now, katulad ng tinatanong ko sa inyo kanina, kung kayo'y may binilin at inabili nyo ng matagal tapos hindi ginawa, what was your reaction? What words did you say? Kasi si Apostle Paul, ni-remind niya ang Corinthian church, ito yung dapat nyo gawin. This is the gospel. In a span of 1 year and 3 months, and then nabalitaan niya, ang church ay hindi namumuhay according to the gospel. And ano dapat ang maging response ni Apostle Paul? We can see in our text, he started his letter by thanking God. So, pag binasa nyo, ang 1 Corinthians 4, chapter 1, verse 4, sabi ni Apostle Paul, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. So, ano yung pinagpapasalamat ni Apostle Paul in this text? Bakit nag-start siya doon? Na despite ng mga issues ng church, ano yung pinagpapasalamat niya? Here, sabi niya, I give thanks to my God always for you. What? Because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. Now, yun yung pinagpapasalamat niya. No? So, di ba, napakaganda ng Thanksgiving na yun. Hindi siya, it's real Thanksgiving. Kasi kung titingnan nyo yung mga issue ng church, ang hirap magpasalamat sa Diyos. Right? So, yung mga katabi nyo, ang hirap pasalamatan ng Diyos dahil sa Kanya. You see, kung si Paul ay napaka-superficial, pwede sabihin, nagpapasalamat ako sa Diyos and then walang reason to say thank you, yung reason to give thanks, kasi wala siyang pwedeng sabihin na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng mga taong ito. Kasi very problematic ang church. But here, may isang bagay siya nakita, despite of all this, imperfections, dahil ang church ay full of messy people. Ang sabi ni Apostle Paul, despite of all this, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you. So ito, pinagpapasalamat ni Apostle Paul, yung mga Christian sa Corinthian church, you, because of you, and sino itong mga you na to?
Okay? Those whom God called, okay, 1 Corinthians chapter 1, verse 1, Paul called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So kinakausap niya ang Corinthian church as a believer of Christ. Nagpapasalamat si Paul sa Panginoon sa kanyang grace dito sa mga Christian, mga believers who were sanctified, who were called by God to be saints. Saints? Who are those saints? Tingnan mo. You see, yung katabi mo daw, saints. Paano sila naging saints? They became saints because of the sanctifying work of Jesus Christ. Now, since they're saints, sabi ng Apostle Paul, okay na yun. Eh, total, tayo naman ay hindi perfect. But one thing that I thank God is this. These people, these messy people, I give thanks to God because they belong to Christ. Ngayon, he was talking about saving grace. He was talking about grace, undeserved favor, salvation that comes from the work of Christ. That's grace. But right now, we have a wrong understanding of grace. Dito, Paul explained, what does it mean to live by grace? How did Paul describe this kind of grace? There are three things that we are going to discuss about God's grace. Number one, this grace, according to Paul, he described this grace as it is enriching, it is confirming, and it is assuring. This grace, number one, is enriching, confirming, and assuring. Three things. Number one, it is enriching in verse 5. 1 Corinthians chapter 1, verse 5, that in every way you were enriched in him, in all speech and knowledge. The word is plautizo, to make rich, rich with spiritual riches, to make wealthy spiritually. Now, if you're going to define your Christian life, ano ang definition natin ng isang Christian? What is our definition of being rich in Christ? Ito ba ay pagkakaroon ng material na bagay? Of course, that's true. Maganda rin yun. Pero ang pagiging rich, ang Christian ay known sa pagiging rich not with the wealth of this world, but by spiritual riches. You are rich. Are you rich? By grace, you were enriched, sabi niya doon. At yung richness na natanggap natin is by the grace of God. At yung spiritual richness. So every day, we as a believer, we have everything the Lord has to give and therefore needed for this life and godliness. Sabi natin last Sunday, ano ba yung provide na ng Panginoon for us? We have all the things that we need and this life and for godliness. And that's your richness. That's your riches. Doon ka mayaman. Doon yun ang kayamanan mo. And so 1 Corinthians 3:21, so let no one boast in men. Our boasting is not in men. It's hindi ito nakabase doon sa maa-acquire ng isang tao or magkakaroon tayo in this world. Sabi ni Paul, for all things are yours. Ano sinasabi niya dyan? All things that you need for life and godliness are yours. All believers share equally in God's most important and valuable provision. Ano yon? We receive grace from God. And through that grace, we are enriched. What kind of riches? Spiritual riches, what specifically? Here, sabi ni Apostle Paul,
But in every way you were enriched in Him, in all speech. In all speech. Okay? You were enriched in all speech. Speech in regard to speaking for God. Yun yung richness na natanggap mo. Speak for God, speaking for God. Doon daw tayo pinagyaman ng Panginoon para tayo ay makapagsalita para sa Diyos. Amen ba? That's your richness. Now, ano yung hadlang? Why we can't speak for God? Ano yung mga humahadlang sa atin? Why we can't speak for God? You see, kapag tayo intimidated, we cannot speak for God. Kapag minsan inunahan tayo ng mga condescending talk dahil gusto nang iparamdam sa atin that we are nothing, we cannot speak for God. But we are enriched by this speech. In all speech, we are enriched to speak for God. Pero hindi natin magawa. Pero sabi ng Acts, we are to pray at all times that God will grant you boldness to speak God's word. Acts 4:29, and now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. At yun yung calling ng basa sa atin. You are to speak with boldness for God. Pero nahadlangan yon because some Christians are not rightly dividing the Word of God also. Hindi tayo makapagsalita for God because sa paligid natin, ang Word of God ay ginagamit para yumaman. And they were enticed. Dahil, tita mo yung church na yun, lumalago sila. Look at their preaching, sabing ganon. So nainggit ka. Kasi mas dumadami sila yung preaching nila kahit ano-ano na lang. But here, the church is called to rightly handle the Word of God. Pero hindi magawa kasi inggit ka. Here, 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. And sometimes we can't speak because we are not prepared. Tama? Are you prepared? In every season? And out of season? All people who have been called in Christ are to be prepared kasi maraming mga tao will ask, ano ba yung pinaniniwalaan natin? Ano ba itong faith na to? Ano ba itong grace na to na tinanggap natin kay Christ? So 1 Peter chapter 3 verse 15, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who ask you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect. Prepared, pero walang gentleness, wala din yun. We're not speaking for God. We are called to speak for God. We are called to preach the word with boldness, rightly handling the word of God, always prepared to make every defense to those who ask. So right now, your word matters. Our word matters. Words gives life. Tama? Words gives life. We are called to speak. To speak. Your word matters. Now, ito po yung tanong ko sa inyo. Bilang magulang, bilang asawa, bilang asawang babae, bilang taong nakikipagkapwa-tao, how are you when you are talking to someone? Kamusta ang inyong pakikipag-usap?
Especially sa inyong anak. How do you speak to your child? Because word matters. And whatever words you say, it will give life or death. Whatever words you say, word matters because we are living in this world full of words. Commercial, words. Social media, words. Kapitbahay mo, may words. Asawa mo, may words pa rin. You see, words matters. And whatever happens, you are to speak. Ano may nangyayari in your situation, you are to speak. And ano yung words that's really coming out from your mouth? Paano ka nakipag-usap sa iyong anak? Or maybe sa inyong asawang lalaki. Diba? Ano pinagmumulan ng conflict? Hindi minsan, hindi yung dahil hindi siya nagsusustento eh. Sometimes, nag-aaway ang mag-asawa because of their words. Anong klaseng words? Words can change its tone. It has tone. May patuldok ba yan? May pa-question mark ba yung words na yan? What kind of words? If you are going to record your daily conversation with someone, what words will you hear? Or will we hear? Alam niyo kasi, sabi natin, we are not aware of our words. Pero kung i-record natin yung ating mga words, ano yung maririnig natin? Is it a word that speaks for God? Or the word that speaks about you, how good you are? Or how bad other people? How do you use your words? Are you using your words to speak for God? Here the Bible says God's grace enriches our speech. Pero nakakalungkot kasi minsan inisip na, I ran out of speech. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Nabigla ako. Sorry, but here, you are enriched. And your words matters. God's grace not just enriches us in all speech, sabi doon, but also in all knowledge. We are enriched in speech and all knowledge. Second, God's grace enriches us in all knowledge in verse 5. So, He provides believers with all knowledge they need in order for us to speak effectively for Him. So, hindi tayo iniwan ng Panginoon ng ganito lang na walang resources to do it, but He has given us the knowledge for us to speak effectively for Him. And this knowledge, sabi ng 1 Corinthians 2:9, ay hindi na nagmumula doon sa ating nakita, sa ating narinig, or maybe doon sa mga nai-imagine natin. This knowledge comes from the Scripture. 1 Corinthians 2:9, but as it is written, what no eye has seen, no ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Akala ng iba ito ay positive words. This is a word that really rebukes the Corinthian church. Because for them, ang knowledge comes from what they observe. Okay? Kaya sasabihin ng iba, basta marami ka lang naobserbahan sa paligid mo, that's knowledge. You can speak for God because you have knowledge of eye that's seen everything around you, or maybe the words you hear around you, or maybe the things that you imagine. Well, maganda rin yung mga experiences, but we don't really speak for our experiences. We speak for God, and therefore we use the knowledge of God. And this knowledge, this wisdom is revealed to us by God by
First, special revelation, inspiration, and illumination to all believers through the divinely written word. That's God's word. So, speech and knowledge, they go hand in hand. And sabi nga natin, sabi ng text, if you are truly enriched in speech, you are saturated also by knowledge. So God's grace will enrich your knowledge about the Scripture. That's grace. Do you believe in grace? How do you understand grace? Kung ang grace na sinasabi natin, by grace naman, pero hindi mo minamal yung word, you are not living by grace. Because God's grace will enrich you in speech and in knowledge. That's grace. So, God's Word. Busy tayo. Diba? Marami tayong inaalala. Marami tayong kaabalahan. Does the Word of God have special place in your heart? Ang salita ba ng Panginoong Diyos ay may lugar pa sa inyong puso? Without the Word, you cannot speak effectively for this God. So gusto ko pong imagine nyo na kayo ay tatanungin ng mga hindi nakakilala sa Panginoon, how will you answer them about your faith? Of course, it comes from the knowledge. Pero minsan hindi tayo makasagot because our mind are occupied by so many things pero walang lugar ang salita ng Panginoong Diyos. Now, the grace of God confirms. It confirms, verse 6 to 8. 1 Corinthians chapter 1, verse 6 to 8. Even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. Anong ginagawa ng grace? God's grace confirms our testimony about Jesus. Na kung ikaw ay nabubuhay sa grace, it will confirm, it will establish your testimony, it will lalabas yung proof that you are in Christ. Na yung moment ng salvation na natanggap nyo sa Panginoon, when the gospel was preached in you, and you believe this gospel will settle in your hearts. At anong resulta nun? Believers are being established in the faith and will eventually give proof of their conversion. God's grace will establish your faith and will produce fruit. May bunga. Amen ba? Ang pananampalatayang galing daw sa biyaya ay may bunga. Okay? Nagbubunga. Okay, sabi mo sa katabi mo, nagbubunga. Nang mabuti. No? Kasi minsan, sinasabi natin may grace. Sinasabi natin nasa Panginoong Diyos tayo. Pero, asan ang bunga? Yun yung tanong. Because God's grace confirms our testimony about Christ, sabi doon. It will establish your faith. You cannot fake Christianity. Okay? You cannot fake. Pwedeng atin tayo dito every Sunday, pero ang tunay na nakaranas ng biyaya ng Panginoon ay tiyak na magbubunga. Minsan matagal, minsan isang buwan, depende how you grow in the Word of God. Kasi kung gaano ang lalim mo sa salita ng Panginoon, ganun din naman ang pag-usbong ng iyong paglago. Pero sabi nga natin, do you have a knowledge? That knowledge will confirm. It will give proof. So, paano ko ba malalaman that a person is really established in the faith by God's grace? In verse 7, sabi doon, so that you are not lacking in any gift.
This is a gift of grace. Gift, again, pinag-usapan natin. This gift is the spiritual gift given to all believers to build this church. Now, ano-ano ba yung mga gift na yun? Pinag-usapan na natin yun. We talk about it. Pero gusto kong basahin yung 1 Corinthians 12, 27 to 31. What is this gift? Spiritual gift na binanggit sa verse 7. Now you are the body of Christ individually members of it. And God has appointed in the church first apostles. Dati may apostle, ngayon wala ng apostle, okay? But it's one gift. Second, prophets. Wala na tayong prophets ngayon, but foretelling is also prophesying. That's yung pagtuturo natin, it's a prophecy also. Pero hindi katulad ng prophets na nasa Old Testament na foretelling. Iba yon. Right now, the prophecy that we have is foretelling. Na yung nandito na sa word, yun ang ipaprophesy natin. But here, sabi niya, all are second prophets, third teachers, yan yung meron ngayon, gifts, teachers. What else? Then, miracles. Yung miracles, ang miracles na ngayon, sa ngayon, ay ibang-iba sa miracles noon ng panahon. You observe? Paano nagpagaling ang mga apostles? Is it the same, the healing that is now happening? Ako'y nagtataka sapagat may mga napapanood ako mga miracle crusade. Hindi sila nagpapagaling. Nagpapahaba sila ng paa. So pagka napanood nyo po yung ganong mga miraculous signs, pag inobserba mo yung New Testament church, the miracles that happen in the New Testament is different from our miracles na sinasabi ngayon. So these miracles, according to Apostle Paul, is the miracles that has happened in the New Testament church. And I think, katulad ng pagpapagaling ng mga apostol, wala na ngayon yun. Wala. So, third teachers, miracles, then gifts of healing, same with miracles. Helping, that's diakonos. Service. Yan ang ministry, yan ang spiritual gifts. Helping, administrating, yung pag-organize ng church, it's a gift. And various kinds of tongues, again, itong tongues is spiritual in a sense that nung panahon nila, meron sila tinatawag na speaking of tongues. Pero right now, ang speaking of tongues ay hindi natin maintindihan. Pero nung unang panahon sa Acts, they speak in tongues but they understand. So in other words, yung speaking in tongues na to ay hindi na nag-i-exist right now. Why? Kasi ang mga speaking in tongues ngayon, pabulol-bulol yung mga nagsasalita. Naka-experience na ba kayo nun? Narinig nyo na ba yun? May sinasabi sila, pero hindi nyo maintindihan. Pero nung si Apostle Peter ay nag-speak sa Book of Acts chapter 1, they speak in tongues. Pero nung sabi ng mga taong dumarating, aba, mga Hudyo ito. Pero bakit sila nagsasalita ng wika natin? In other words, yung tongues na binabanggit sa New Testament, iyon yung legit na speaking of tongues. Okay? Okay? Ngayon, what if kung meron ako ma-observe na ganyan dito sa church? Diba? Kasi may mga ganun tayong kakilala. They speak in tongues daw. Pero hindi naman nakakapag-edify na church kasi every spiritual gifts will edify the church. So anong gagawin natin? Again, if you have a gift of encouragement at nakita mo dyan, katabi siya, nagsasalita ng mga kung ano-ano, tawagin mo siya. Okay? Palabasin mo at doon kayo mag-usap or hayaan mo siya mag-speak dyan sa labas. But here, hindi siya makakatulong to build the church. Because only the tongues that was accepted is the tongues that actually utters true language in a
yung mga gibberish na mga words. So these are gifts. In verse 29, are all apostles, are all prophets, are all teachers, do all work miracles? The question ni Paul, do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and that is love. Ngayon, these are various gifts. This gift, kapag ginamit sa church, it will build the church. And here, sabi ni Apostle Paul, it confirms your testimony about Christ so that you are not lacking in any gift. For what purpose? As you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Ang sabi doon. No, anong mang nangyari pag hindi natin ginagamit ang ating spiritual gifts? Impatient tayo. Because here, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. You see, ang hirap mag-persevere, magpatuloy sa Panginoon kapag wala tayong ginagawa. 'Di ba? Sige. Ikaw ba sa sarili mo may ginagawa ka para sa church? Are you using your gifts? Kasi kung hindi ka mag-stay sa church. Hindi ka magagamit to the fullest sa church. And sometimes, hindi ka active sa church. Why? Kasi hindi ka nagagamit. Hindi nagagamit yung spiritual gifts mo. And I encourage everyone to use your gifts. You know why? Because here, so that you are not lacking in any gifts as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Mahaba-haba pa ang ating tatakbuhin. Amen ba? Marami tayong mga pagsubok na dadaanan. Maraming mga problemang dadaan sa church. Maraming mga misunderstandings, conflicts na mangyayari sa church hanggang sa dumating ang Panginoon. We will face the same problem katulad ng problema ng Corinthian church. Pero, ang sabi ni Apostle Paul, by the grace of God, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Gusto mo ba maging productive in the kingdom of God? Gusto mo ba maging kagamit-gamit? Use your spiritual gifts. So, what else? While waiting for that, you are sustained. 1 Corinthians 1, 6-8. Even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end. Sustain you to the end. Na yung grace pala na to ay nagsusustain. And so, meron akong narinig na isang pastor, he said, huwag ka masyadong magpipreach ng sin. Huwag ka mag-preach ng kasalanan kasi mawawala yung mga tao. Kaya nasabi nila, huwag nyo silang i-confront. Huwag nyo silang itama sa loob ng church. Alisin nyo yung discipline. Mawawala kasi ang mga membro sa church. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? Kung ikaw ay nasa grace ni Lord, under the grace of God, God will sustain you until the end. Of course, hindi ko naman sinasabi na okay lang mawala ng member. Hindi ko po sinasabi yon. Sinasabi natin, sino ba ang nagre-maintain ng church? Dahil ayaw mong masasaktan sila, ayaw mong magagalit sila, hindi ka magsasalita, para wag lang sila mawala. Ngayon, kung mawala man sila, sino bang humahanap? Ang Diyos. Ngayon, kung masaktan yan, dahil naitama siya, anong ibubunga niyan? Fruit of righteousness. Di ba? Kung i-correct, ano bang ibig sabihin ng i-correct? I-restore, i-discipline, itama, i-rebuke. Kung sila'y aalis dahil nasaktan,
maybe siguro hindi nila natanggap ang grace of God. Pero kung sila ay nasa ilalim ng grasya ng Panginoon, God will sustain them until the end. And Romans 8:31-39, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son but gave himself up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charges against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No, sabi ni Apostle Paul, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Kaya kung sasabihin ng ibang Christian, hindi na po kami makapagpatuloy kasi po wala na pong trabaho si mama. No? Kasi nakabase yung kanyang pagiging aktibo dahil sa mga blessing. Maganda rin yun. Pero alam niyo ang gagawin ng Panginoon kapag medyo dependent tayo sa mga blessing na yon? Tatanggalin niya. Because the Word of God is true. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. And sasabihin ng iba, hindi na po kami magpapatuloy kasi hindi na po kami nabibless. Bakit ba kayo nag-church? Bakit ba tayo naging active sa church? Para i-bless kayo? We are here to bless God, di ba? Pero kung nakadependent ang ating pag-aktibo sa gawain ng Panginoon dahil alam natin na may ibibigay si Lord, ito yung nakakalungkot. May mga pastors, they said, give your tithes and offerings to the church. Yeah? Give, and it will come back to you. Sabi ganun. Now, ang point ko ay, kung ako ang magbibigay, tapos siya magbabalik, ano yun? Di ba? Of course, hindi ko sinasabing huwag kayong magbigay. Ang sinasabi ko, yung motibasyon natin sa pagbibigay, nag-e-expect ba tayo na ibabalik ni Lord? Lahat naman ng binigay natin galing sa Kanya? Huh? And then, sasabihin na iba, Lord, ito, ibibigay ko to, dadagdagan mo to, siksik, liglig at umaapaw. Oh, guess what? Walang bumalik. Hindi ka na mag-church? Kasi walang bumalik sa'yo? Hindi mo naintindihan yung grace. Because this grace will sustain you until the end. Yes, it's good na kuminsan ng Panginoon nagbibigay, nagbabalik din, pero hindi yun ang right motivation for us to give for the church. Because if you really experience the love of God in your heart, what is giving? What is giving? Kung nung mga panahon nga na tayo ay nanliligaw pa, diba? Ang naalala ko lang, binigay ko sa asawa ko yung rambutan. Na may langgam. Sobrang tamis. So gagawin ko yon para for what? Ibabalik din niya sa akin na may langgam din? We do not give kasi we are expecting something great from God because He already gave Himself for us. And the reason why we give is because we know we have been saved by grace through faith in Christ Jesus. So what is amount? What is
Magkano ba binibigay natin? It doesn't matter. Why? The reason why I'm giving because God will sustain me. You see that? Di ba? Minsan pag tinitingnan mo na yung payslip mo, di ba? Diba? May payslip ba kayo? Puro slip, walang pay? Di ba? Di ba? Pag inaabot ng boss, di ba? Titingnan, oh, next. Di ba? Sisilipin mo pa lang, di ba? Pag silip mo, ang laki ng kaltas. May SS, may PhilHealth. Tapos, ang natira sa'yo, 1,000 na lang. Aantayin mo yung another quincenas para sumahod. Ano nangyari sa Christian? Hindi ba kahit yung ganong mga panahon na napakalit ng inyong blessing, material blessing, eto ka ngayon, buhay ka? Di ba? Tama? Buhay ka, di ba? So sasabihin, hindi na ako mag-church. Ang konti ng bigay. Sabi doon, He will sustain you until the end. And what is that? Sabi niya, nothing can separate us from the love of God, for I am sure that neither death nor life, okay? Nor angels, nor rulers, nor things present. Ano ba yung things present? In our present. Oh, traffic. Di ba? Yung iba sa atin, hindi nakakarating agad ng maga kasi traffic. Ay, naku, hindi na ako makakarating. 30 minutes na lang. Anong oras ba simba natin? 9. Hindi 9 a.m. aalis. Kasi minsan nalilate tayo, 9 a.m. tayo umaalis. Ay, sorry po, bato-bato sa langit, tamaan, durog. Ngayon, matraffic kayo, di ba? Nor things in this present, nothing can separate me from the love of God. Mag-church ako. Amen ba? These things present, what are the circumstances that you're facing? Hindi yan hahadlang sa'yo. Amen ba doon? Nor things present, nor things to come, nor powers. You see, sino bang president? Sino ba mga officials, government officials natin? Nothing can separate us from the love of God. Nor height, nor depth. Ano to? Yung kataasan, kalaliman, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. That's grace. And when people ask, bakit ka nagpapatuloy sa Panginoon? That's grace. Hindi dahil trinay kong pilitin na maging faithful kay Lord. Hindi. Because it's the grace. He sustained you until the end and guiltless. Okay? 1 Corinthians 1:6-8. So that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end. What? Guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. He was talking about the day of our Lord Jesus Christ, the coming of the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi ni Apostle Paul, huwag kayong masyadong pakampante o parang tinitingnan nyo na normal lang yung mga nangyayari sa inyo ngayon. God will come. Jesus will come. Prepare yourself. And while preparing yourself, do not worry kung paano kayo makakapamuhay ng tama because He will sustain you until the end, guiltless. Kamusta yung buhay natin? Sa loob ng isang linggo, dami natin mga blunders. Ang dami tayong mga kamalian. And yung pagdadalo natin ng church, parang ang hirap-hirap tayong dalhin sa church kasi feeling natin baka hindi na tayo karapat-dapat sa Panginoon Diyos. Pero guess what? Here, He will sustain you till the end guiltless. In the day, even in the day of our Lord Jesus Christ, even do sa pagdating ni Jesus, He will sustain you guiltless. First Colossians 1:22, He has now reconciled in His body of flesh by His death in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. You are holy.
positionally in your relationship to God, kasi hindi ka naman kaya makapamuhay ng perfect. But here, since Christ died for you, He separated you, He set apart you, He imputed His righteousness on you, He justifies you. Pinawalang sala ka dahil kay Kristo. So believers are holy, kaya nga sila ay saints. Believers are guiltless because Christ already made an atonement for them and made them holy through His death. Sabihin mo sa katabi mo, you are guiltless. You are justified. You are holy because of Jesus. Diba? Diba? Ang ganda, no? Ano siya? Meron siyang spiritual effect. Now, ito yung reality. You have been justified. You are guiltless. Pero anong ginagawa natin? Nakakalimutan natin yon. Sa panong paraan? It's very easy for us to justify ourselves and not to rely on the finished work of Christ. And that is self-justification. And it's true, di ba? And daily, we are justified. Alam natin yon. Finished work na yun ni Christ. It's very easy for us to justify ourselves. Naranasan nyo na ba yun? Yung galit talaga kayo. Okay? And then sabi ng anak nyo, Dad, are you angry? And you said, no, I'm just upset. Pero pumapadya ka na. Pero sinisira mo na yung gamit. Pero naninira ka na ng mga bagay-bagay. Pero hindi mo ma-admit that you are angry. You just say, I'm disappointed. Ang balis natin mag-justify. We justify ourselves by our words. And even we use our reputation to justify ourselves. Like Job. Alam ko, kilala nyo si Job. Hindi yung Job na kapitbahay ninyo. Si Job sa book ng Old Testament. He was the righteous man, and then suddenly dumating yung pagsubok sa buhay niya. At itong si Job, who are so prayerful, masyadong matulungin sa kapwa, maraming iginagalang na mga tao, suddenly, nawala lahat yung mga pinaglayabang niya sa mundo, pinagmamalaki niya sa mundo. Namatay ang kanyang anak, nawalang kanyang mga ari-arian, at higit sa lahat, siya yung nagkasakit. Ang pinakamalala yung magkaroon ka ng ketong during those times. Kapag ikaw ay may sakit na ganun, hindi ka nalalapitan ng mga tao. Yung dating ginagalang, ngayon hindi na ginagalang. And then one day, nag-usap sila ng Panginoon. At sabi ni Job, Panginoon, naging faithful naman ako sa'yo. Naging good naman ako sa'yo. Prayerful naman ako. Pinagpe-pray ko yung aking mga anak para hindi sila magkasala sa'yo. Pero bakit ganito yung nangyayari sa akin? Anong sagot ng Panginoong Diyos? Mag-usap tayo. Tumindig ka at mag-usap tayo. Ang sabi ng Panginoong Diyos, nasan ka nung lalangin ko ang sanlibutan? Kasi minsan ginagamit natin yung ating mga nagawa to justify our existence. Self-justification. Na to the point na kapag may something wrong na nangyari sa atin, sinasabi natin sa Panginoon, you are not fair, God. Unfair ka, unfair ka. Pero hindi mo naman sinasabi na unfair si Lord. But guess what? Hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagpe-pray, and ang dami mo ng absence sa church dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. What are you telling to God? Sinasabi mo that God is unfair. Pero if God will ask you the same question that was asked to Job, anong isasagot ninyo? Where were you when God made the heavens and the earth? Where were you? We justify ourselves by our reputation. We justify ourselves like the church in Sardis in Revelation.
What is the church? The church has a tendency to justify themselves. Akala natin, tayo lang o yung ibang tao ang mahilig mag-self-justify. Even as a church, we find our justification. In our ministries, what is ministry? By the way, kung nakikita nyo, nagpo-post tayo sa Facebook ng Bible study, hindi yun para ipagyabang sa inyo. Hindi yun para ipagyabang kung sino yung gumawa. Ang sinasabi natin, ang Diyos ang naluluwalhati doon sa mga ginagawa natin. And sino ang gustong mag-ministry? Wala naman, right? Ano bang mapapala natin doon? Wala, di ba? Pero, the church has a tendency to justify their existence through their ministry and through their names. Kaya minsan pag tinatanong mo sila, saan ka nag-church? Yung justification nila ay nakadepende sa pangalan ng kanilang church. Ako, ang hirap din sabihin yung church natin. Ano bang meron dito? Of course, may mga mahal tayo sa buhay. Pero yung building ba natin, pwede bang i-justify yan? Tingnan nga natin, ang dami pang i-repair dito eh. Tama ba? Hindi yan pwedeng pagmulan ng ating self-justification. Hindi tayo nagmamalaki sa Panginoon. Because we all live by the grace of God. So, self-justification is our problem. Nung kayo ay na-confront sa inyong kasalanan, paano kayo nag-cover up? How did you cover up? What excuses did you make for you to look better? Mag-isip kayo ng mga utos ng Panginoong Diyos na hindi nyo ginawa. Tapos, nung tinanong kayo bakit hindi nyo ginawa, anong sinabi nyo? At paano nyo pinapangatwiranan yung ginagawa nyo na okay lang na hindi gawin yung kalooban ng Diyos? May magulang at anak nag-away. Ang sabi ng magulang, anak, huwag mo munang i-date si Mr. Right. Hindi pa kayo ready. Okay? Hindi ka pa tapos mag-aral. Sabi ganun. Hindi, Mami. Mahal ko siya. Hindi kami pwedeng maghiwalay. Pero nangingi ka ng baon sa nanay mo. Nangingi ka pa ng pamasahe sa papa mo. Pero sasabihin mo sa kanya, ready ka nang magpakasal. Pinapangatwiranan kahit mali. Kahit wala pa sa lugar. Alam mong mali, but you justify it. In Christ, according to our text, you were made holy and guiltless. You are justified. Admit your sins. Repent from your sins. Stop covering your sins. God's grace is better. What else? Lastly, God's grace is assuring. Verse 9. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Na bakit bang hirap mag-hold on sa katotohanan na hawak tayo ng Diyos no matter what? Bakit ang hirap i-embrace ang katotohanan that we were all sustained by God guiltless? Bakit? Bakit ang dali-daling kalimutan yung mga pangako ng Panginoon? What is that one thing na nakakaligtaan natin about the character of this God? In verse 9, Paul described this God. And he said, God is faithful. Okay? He's faithful. Think of a situation in your life na masasabi nyo na, Lord,
talagang faithful ka. Okay? Kasi minsan di natin maintindihan yung grace. Napaka-superficial niya sa buhay natin. Here, the grace is so assuring. And he said, this grace is assuring because God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Ang sabi niya doon, He described this God, the Father, as faithful. He is the sovereign God, unchangeable in His promises. He is unchangeable, faithful, sovereign in all things. Do you believe that God will remain faithful in your marriage? Okay? Do you believe that God will remain faithful to your children? Kayo ba ay naniniwala na ang Diyos ang magsusustain sa inyong mga pangangailangan sa araw-araw? Bakit kayo naniniwala doon? Anong sabi ng salita ng Panginoong Diyos? God is faithful. God's grace describe God's faithfulness. And through that faithfulness, God embracing us, na despite ng ating mga weakness, kahinaan, He will sustain us because we were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Yun ang sinasabi niya, na in Christ, you will experience the faithfulness of God. He will assure you na hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan man. Ang Diyos ay tapat. And so He will remain faithful. Believers, past, present, future will remain saved, assured of future glory at Christ appearing. Na kung pakiramdam mo, Lord, ang dami ko ng mali, ang dami ko ng kasalanan, ang dami ko ng pagkukulang sa iyo, Panginoon, you are assured in your future glory of Christ appearing. How did God do it? Ephesians 5:26-27. That He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Our God in Christ is the husband, according to the text, to sustain His bride. He is now presenting, washing His bride with water, with the word, so that He might present the church to Himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Now, according to the text, paano sinusustain ni Christ ang kanyang church? As a husband, He said, having cleansed her by the washing of water, that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing. The husband to his wife. Anong ginagawa ng husband to his wife? Anong ginagawa niya? He is presenting his wife by the washing of water with the word. With the word. If you are a husband right now, nakita mo yung ginagawa ni Christ to assure His church? He is presenting His wife by the washing of water with the word. Friends, mga mahal sa buhay, if you are a husband, kung kayo ay asawang lalaki, your main responsibility is to lead your family in the Word. That's your responsibility. Friends, kung kayo ay husband, your responsibility is to assure your wife that you will be faithful
whatever happens, presenting your wife without wrinkle or spot, huwag mong galitin ang iyong asawa. When you are provoking your wife to anger, you are not leading her to holiness. Because being a husband like Jesus, he said, he cleansed her by the washing of water with the word so that he might present her to himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and blameless. God has proven himself faithful in Christ. God's grace is sure because God is faithful. Now, why do we need such assurance? So that, ayon doon sa text natin, despite our weakness and sins, we are assured that our fellowship with Jesus cannot be hindered or affected, for we were called into fellowship of the Son, no matter what. Ano yun? Dumating man yung pagsubok, dumating man yung ating mga kahinaan, ang iyong relasyon sa Panginoong Yesus ay hindi mawawala. Hindi ka mawawalay sa Panginoon kasi our God is faithful. We are called to fellowship with the Son, no matter what. 1 John chapter 1, verse 3 to 7, that which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. So this God's grace. As Paul started his letter, he started with thanksgiving. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. And God's grace, according doon sa ating message, is enriching, confirming our testimony about Christ. This grace is assuring. So, in the end, what is grace to you? Ang grace ba ng Panginoon are making you lazy for the kingdom? No. God's grace is not cheap. It doesn't make us lazy, but makes us zealous about Christ. Did you receive God's grace? You will be zealous for Christ. God's grace will preserve you until the end, making you guiltless in the day of Jesus Christ. Because He who promises is faithful. He will sustain you in the end. Itong dahilan bakit thankful si Apostle Paul. Tayo manalangin. Panginoon, salamat for this grace that was given to us. Help us, O Diyos, na maintindihan namin ng lalim at lawak ng biyayang ito sa buhay namin sa araw-araw. Itago mo po, Panginoon, sa pinakailalim ng aming puso ang mga katotohanan ng aming narinig. Sa iyo, Panginoon, ang kapulihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.